Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglepak-lepak with evidence. Ako, napakasinungaling naman itong si Gatchalian, si DSWD Secretary Gatchalian. Sinumbag siya ni VP Sara sa katotohanan. Nakahanda si VP Sara na isiwalat itong pagkasinungaling ni Gatchalian. Ginawa pa niyang masama ang OVP. Ginawa pa niyang mambubudol ang OVP. Si VP Sara, huwag niyo siyang strike dyan kasi nakahanda yan every now and then. May mga dokumentong maipapakita at ilalabas ni VP Sara para isampal ni DSWD Secretary Gatchalian. Itong si Rex Gatchalian, no? Para hindi pa niya kilala si OVP. Hindi pa kilala niya si Vice President Sara Duterte. Huwag mong kakayahin ang VP. Akala mo kasi kung makapagbitiw ka ng salita tungkol sa OVP, hindi sila nakahanda para sa isang pasabog. Nako, mas lalong nasira ang pangalan mo. Mas lalong sasabi ng mga tao na baka laganap ang korupsyon sa DSWD. Diba? At siniraan mo pa ang OVP. Ito kasi ang sinabi ni Gatchalian, mga kabibig, tungkol sa OVP na wala daw ni isa. Tawag dito, ito kabibig ha, share ko lang sa inyo. Ito, lahat naman ng referral nila ay malugod naming tinatanggap. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi totoong tinanggihan noon ng ahensya ang mga request na tulong ng OVP. So pakinggan natin ha, ang sentimiento ni Rex Gatchalian. Okay? Ready ka na makabibig? Go. Madam Chair, kasi pinangako Madam Chair, and I will report na magkakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad, kinausap niya yung handling officer sa kabila, si Director Norman. If Director Norman, si ASIC Yuli will gladly give the exchange of text messages. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila malugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin, we wanted to know kung alin. That's why ASIC Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Madam na Chair. yung usapin na yan. Madam dahil parating inuulit-ulit. Yeah, Madam Chair, and also if I can also... There you go, ha. Nakita nyo na ha. Nataranta yata si Rex Gatchalian. Kaya pala gusto ni Kimbo na kaltasan ang OVP budget para ilagay sa DSWD. Itong DSWD, hindi man lang tinugunan ang mga hinihinging tulong ng OVP. Paano? Paano tutulong ang DSWD kung ito ang estilo nila? Kaya nga, nanghihinayang maraming mga netizen na kinaltasan o gustong kaltasan ng Kongreso ang budget ng OVP. Kung kakaltasan at ibigay sa DSWD, maraming ngang problema ang DSWD. Di ba, kabibig? Ito pa ang isang interview ni Gatchalian. Kabibig. Parang Gatchalian ngayon ay sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Secretary Gatchalian na tinutulungan nila lahat ng nangangailangan, lalo na ang mga qualified sa kanilang mga programa. Kung lahat tinutulungan, meron ba talagang dapat ma-qualify? Kahit rin aniyang walang referral ay tinutulungan ng DSWD. Ito ha, ito yung sinabi ni Gatchalian. Tingnan natin ang reaksyon ng ating mga netizen. Baka totoo ay sinabi ni Gatchalian ha? O sino diyang mga mga kabibig ko dyan na natulungan ng DSWD kahit walang referral? Kasi lahat daw tutulungan. Ito na. Whenever partners, whenever local government units, whenever NGOs refer to us a list of people na dapat tulungan, binivet namin yun. Hindi ibig sabihin na binigay mo sa akin, kukunin ko na yun, babayaran na kaagad yun. Kailangan namin una tignan nangangailangan ba.
Pangalawa, ito ba ay nakatanggap na ng tulong before? There's a deduping or the deduplication in a validation process. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Hindi na ho papayag ang ating mga career na social worker na i-risk ang kanilang mga lisensya. Remember, mga lisensyadong mga tao to. Hindi ho sila magpapagamit ng kahit sino pang secretary kasi career yan mga yan, marami sa kanila. May mga professional licenses yan. Lahat ng kailangan tulungan at sinabi ng mga social worker natin, qualified tulungan, tutulungan. Kaya nga paulit-ulit ako as we speak right now. You can mystery shop me. Pumunta kayo doon, magdala kayo ng kliyente, nakabukas ang lahat ng aming mga tanggapan, handang tumulong. Ganun ba? Ano itong reaction ni VP Sara? Nag-react na si VP Sara. Sabi ni VP Sara, statement on the comment of DSWD Secretary Rex Gatchalian. Makinig kayo, bibigyan, basahin ko. The claim by Secretary Rexlon Gatchalian that the Department of Social Welfare and Development, DSWD, has accommodated all referrals from the Office of the Vice President is inaccurate and misleading. Hindi totoo at talagang nagbudol-budol lang kayo. Inaccurate, hindi tama. Misleading, para yata nga fake news ka. While such statements may paint a picture of seamless coordination between our two offices, the reality on the ground tells a different story. Ano ba ang ibig sabihin VP Sara dito? Oo nga, may koordinasyon, pero hindi nyo alam kung ano ang nangyayari sa on the ground. Iba ang mga sinasabi ng tao kumpara sa mga sinasabi ni Rex Gatchalian. Oo, naka-receive ng impormasyon or updated news, Rex Gatchalian na, lahat tinutulungan. Hanggang doon lang kasi hindi lumabas sa opisina si Rex Gatchalian para tingnan kung talagang natulungan ba. Nakipag-usap pa siya sa mga tao. Diba? There have been several instances when OVP referrals were declined. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals whose livelihood were affected due to African swine flu virus. The request was denied. Na-denied talaga. Grabe, no? Galing pa yan sa OVP, ha? Denied talaga. Because the DSWD claimed that they cannot do mass payout. And yet, they are able to do it in other areas together with their politician. Sabi ni Rex Gatchalian, walang politika at hindi magagamit ang DSWD sa politika. Pero ano sinabi ni VP Sara? Sabi ng DSWD, hindi kami pwede sa ganyang mamimigay kami ng tulong sa mga apektado ng African swine flu. Bawal sa amin yung mass payout. Pero nalaman ng OVP na nagpa-mass payout pala sila sa ibang lugar kasama ang ibang politician. Anong tawag dyan? Hindi pinolotika? Moreover, there are clear evidences from various OVP satellite offices that some clients referred by the OVP have been left unattended by various regional offices of the DSWD. Buti pa ang OVP. Lahat kinikater. Sabi pa nga ng ibang tao, oo nga, pupunta kami sa DSWD, maglinya-linya kami doon. Tapos, pag kami na ang kausapin, sabi na, pasensya na, close na kami. Pasensya na, hindi pwede dito sa amin yan. Try nyo lang sa OVP. Tingnan nyo, ipupush pa sila sa OVP. So it means, ano yan? Isa lamang dito ay mayroong 7,056 pending applications para sa Assistance for Individual in Crisis Situation or AICS at 2,597 pending application para sa Sustainable Livelihood Program SLP ang nai-refer ng OVP, Panay at Negros Island Satellite Office sa DSWD Field Office 6 na hanggang ngayon ay wala pa rin naiabot na assistance. O tingnan nyo ha, may data, may numero, may lugar si VP Sara na sinasabi sa kanyang statement. Ngayon, meron ba ganitong data si Gatchalian kung magkano, ilan ang nabigyan ng ayuda? Buti pa ang VP. Klarong-klaro kung sino yung hindi nabigyan,
kung saang lugar at until now wala pa rin at hindi pa rin nabigyan. Ito pa, handa na rin ang listahan ng identified beneficiaries ng OVP Cebu, Bohol, and Secure Satellite Office. Ngunit patuloy na bumabalik ang mga kliyente sa aming tanggapan dahil wala silang natanggap mula sa DSWD. Naku, ang sakit naman yan. Kaya pala, mas sikat yung OVP kumpara sa DSWD. Kaya pala mas functional ang OVP kumpara sa DSWD. Kasi tingnan nyo, may mga listahan na ang OVP ha kung sino itong mga tao na natulungan nila sa Cebu, Bohol at Secure Satellite. Tingnan nyo ha. They mention these places. Pero ang mga taong ito ay pabalik-balik sa OVP satellites. Kasi kung pupunta sila sa DSWD offices, walang maibibigay na tulong. Ang tanong, nasaan ang budget? There is no clear explanation provided by the DSWD to the OVP referred clients from satellite offices on the delay or inaction on the request. To dismiss these unserved clients is to ignore the real challenges many Filipinos face in accessing social services. We call for DSWD immediate action to address these gaps and fulfill the government's obligation to provide aid to every Filipino. Daghang salamat, Norman B. Baloro, Director for Operations, Office of the Vice President. Tingnan nyo. Kung kakalabanan nyo si VP Sara, nakahanda lahat ng dokumento. Kaya nga, sino ba yung paiyak-iyak? Sino ba yun? Yung paiyak-iyak na matanda na maraming envelope. Kumusta na yon? Bigla yatang tumahimik. Kasi may ebidensya si VP Sara. O ngayon si Rex Gatchalian, nagpa-epal na naman, na lahat ng hinihingi ng OVP, ibinigay namin. Wala kaming denied or na-decline. Pero ano itong statement ni VP Sara? Sige, sabihin nyo walang deny. Meron namang ebidensya ang VP Sara. Yun, kapitid. Yun ang nangyari ngayon. Sasabihin nyo masama ang OVP, masama si VP Sara. Pero, may listahan si VP Sara. May data si VP Sara na magsuporta sa kanyang mga sinasabi sa kanyang statement. Paano yan? Sino ang nagmumukhang katawa-tawa? Sino ang nagmumukhang hindi nagtatrabaho ngayon? Sinusuhulan ng gobyerno, hindi pa nagtrabaho. Akala kasi ng mga taga-DSWD, di ba? Uupo sila sa Senate hearing, buwak lang sila, mga magandang sasabihin, kulang pala sila sa bala. Si VP Sara, hindi nagpunta ng Senate hearing for DSWD kasi yung pangalan niya, nadala-dala yun doon. Kompleto sa detalye, kompleto sa documents. Paano yan? Ang mga tao saan maniniwala? Sa DSWD Secretary or sa OVP? Marami nga natulungan ng OVP. Yung iba nga pupunta sa DSWD, hindi makakuha ng tulong, pupunta na lang sa OVP o di kaya sa Malasakit Center kasi doon at least sila makatanggap ng ayuda ng tulong. 'Di ba? At very approachable, very friendly ang mga empleyado sa OVP at saka sa Malasakit Center. Pero sa DSWD ang dami requirements daw. Hanggang umaga hanggang hapon, sa hapon ka pa aalis. Nako, alam niyo na yan, kabibig. Marami na ang nakatry dyan. Oo. Tapos, ito lang po ang maitulong ng DSWD. Bigyan ng 3,000, bigyan ng 2,000. Pero ang OVP, at least, kung meron ka lang resita, kung meron ka lang mga dokumento na susuporta at talagang nangangailangan ka na malaking tulong, bibigyan ka. Comment below, sino dito ang talagang malaking naambag ang OVP at ang Malasakit Center? May nabasa ako mga kabibig, nag-opera yung mama ko, nangangailangan ng malaking pera. Binigyan kami ng 100,000 ng Malasakit Center. Pumunta kami sa OVP, binigyan kami ng 100,000. O di ba? Ang laking tulong, tapos pukwestiyonin pa ng mga crocs si VP Sara kung saan napunta ang pera, bakit may OVP satellites, tapos tatapyasan pa ang budget sa OVP satellites, tapos ilalagay sa DSWD, sa DOH, sa akap-akap kung IEX, sabi pa ni Kimbo. Pero ngayon, nagsilabasan na ang mga baho.
Marami palang Pilipino na hindi natulungan ng mga IX na yan, akap-akap na yan. Ilan yun? 7,056 pending application para sa IX. 2,597 pending sa SLP. Ito ay inirefer sa Office of the Vice President at hindi natugunan ng DSWD. Paano yan sasagutin ni Gatchalian? Wala. Comment lang na ginagawa namin lahat. Hanggang doon lang ang sasabihin ni Gatchalian. So, kabibig, kayo nang bahala. Kayo, ano ang mas effective na agency? OVP or DSWD? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out sa ating mga mga OFW. Huwag kalimutang kumain. Huwag pasuba-subang trabaho. Kailangan din nating bantayan ang ating kalusugan. Kumain ka sa tamang oras. Diba? Mag-relax. Huwag puro cellphone. Manood ka kabibig. Ma-enjoy ka talaga. Bye everyone. See you next time.